Welcome back mga ka-YouTube. Ang topic natin ngayon mga dapat tandaan kapag nai-stack sa BIOS UEFI. Okay, bago tayo mag-umpisa, ang video ito nga pala ay sponsored ni Aling Nenes Pamintang Durog. Joke lang, pampagod vibes lang. Okay, simulan natin. Mga dapat niyong tandaan kapag nai-stack kayo sa isang sitwasyon ng BIOS UEFI. Halimbawa, marami kasing medyo parang naguguluhan dun sa sa topic kung na-stack sa BIOS UEFI. Madaming nagko-comment doon. Para bang hindi nila mag-gets yung mga example ko. Pero sa totoo lang, marami rin namang nagko-comment na okay na. Madaling maintindihan, naiintindihan daw nila. Ganun lang kasimple. Pero mas dedetalyin ko. Pero yung mga dapat tandaan lang. Unang-una, siyempre pag nagre-reply ako dun, minsan ang tawag ko sa hard disk, storage device. Ulitin ko kapag sinabing storage device, mga hard disk yun. Maging SSD man o hard disk drive, storage device pareho to. Maging USB man, maging M.2 man, lahat ng mga yun storage device. Storage device ang tawag dyan sa mga yan. Dyan, kasi nandyan na kasi bang Windows operating system Dyan naka-install. Ngayon, ang unang-unang dapat tandaan kapag nai-stack sa BIOS UEFI. Halimbawa, example, dito sa computer na to, ang itsura ng BIOS UEFI ng gigabyte yung motherboard nito ganyan. Kapag easy mode yan pwedeng, hindi yan F7 katulad ng Asus, F2 yan. Pag in F2 mo, ganyan ang makikita mo, classic. Ang unang-una nyong tatandaan pag nai-stack kayo sa isang BIOS UEFI, balik natin dito sa easy mode, yung hard disk. Titingnan nyo kung makikita ba to. Kasi ang hard disk ko Western Digital WD Western Digital, tapos P3 boot sequence. Dalawa yan, di ba? Hindi hard disk tong Windows Boot Manager Hindi hard drive yan. Ito ang dyan. Ito ang ito ang dyan, hard disk. Ang storage device. Kasi pag hindi na de-detect to, ito lang ang matitira. Minsan walang ganyan, wala lahat. Depende sa BIOS. O kaya, yan, SATA information. Lagay natin sa classic. Pag classic, nakalagay siya. Iba ang motherboard. Merong, itong motherboard na gamit ko kasi gigabyte na Micro ATX. Ang SATA port niya 4. SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3. Port yan chipset. Nakalagay siya sa chipset SATA port 0, chipset SATA port 1, chipset SATA port 2, chipset SATA port 3. Ito nakalagay. Doon ko na itusok yung SATA sa SATA port 3, chipset SATA port 3. Minsan nakalagay yan sa mga save and exit. Sa save and exit nandyan din boot override. Saka lagi nyo tatandaan, maglo-load optimize default muna kayo. Pag nasa BIOS UEFI kayo, ma-stack man kayo dyan o papasok kayo ng BIOS UEFI, bago kayo mag-configure, load setup default muna. Yan, lagi nyo ilo-load setup default. Naka-yes na yan Ito kasi no, yan diba? Yes. Tapos, puntahan mo na yung mga dapat mong hanapin. Wala dyan yung, sigurado wala dyan yung hard disk, di mo dyan makikita sa menung yan. Kasi ang makikita mo dyan, advanced frequency setting, diba? Hindi ka dyan, alam mo na kagad, wala dyan ang hard disk. Saan napupunta ang hard disk? Hahanapin mo yun minsan sa advanced yun. Dito sa BIOS, nakita kagad.
boot priority, boot option priorities, boot option 1. P3, ibig sabihin port 3. WD, yung pangalan nung isang storage device. Western Digital yung hard disk drive na ginamit ko, kaya WD, Western Digital. Kapag Hitachi yan. Kapag Samsung, may nakalagay na, hindi man buong Samsung, may mga SA, ganon. Pagka Seagate, ST, tas kung ano-ano ng alphanumeric. Basta, mga palatandaan yon ng pangalan ng isang storage device, ng isang hard disk. Punta ka naman sa peripheral. Pakialaman nyo lahat yan. Puntahan nyo yung bawat menu ng BIOS UEFI. Makikita mo talaga meron. Meron, no? Ibig sabihin, may hard disk na nade-detect. Automatic yan, ano? Pag nag-save and exit ako, wala namang pagpipilian eh. Oh. Dito. Diba? Hindi naman bumababa. Hindi ka bababa dyan. Makikita mo lang dyan kung ano, not installed din to. Dito tayo sa isa. Ito pwede mong baguhin. Halimbawa, ayan. Disable. Pag disable mo, wala. Hindi magbo-boot. Kung may iba pang nakasaksak dyan, DVD-ROM o kung ano man, lalabas yun dyan. Okay. F2. Yan ang pinaka ease mode kapag ASUS. Tandaan nyo ha, hindi magkakamukha ang interface ng isang BIOS UEFI. Hindi siya magkakamukha. Katulad nito, ASUS tong isa diba? ASUS yan. Ganyan ang ASUS. F7 naman, may mga ano yan para makapunta kayo sa advanced menu. F7. Pero kitang-kita mo kagad, meron merong nakalagay, Kingston. May Kingston na nakalagay. Memory pala yan. Ito. Pati nga pangalan ng memory, nakikita di ba? Ayan. WD din. Kaya lang nakalagay siya sa SATA 1. Dito, makikita mo rin, boot priority. SATA, pag nagpunta tayo sa F7, advanced mode. Nakikita mo rin kaagad dyan. Ayan, di ba? Boot override pagka gusto mo siyang, yan na kaagad ang pagbutin mo. Hard disk drive, ibig sabihin ng BBS, bulletin board system, priorities, hard drive, bulletin, ano nga ba yan? hard drive, bulletin board system, priorities. Ibig sabihin, pag inano mo yan, pag in-enter mo yan, may mga pagpipilian ka, pero dahil nga isa lang ang nakakabit, wala kang mapipilian kundi isa lang. Kahit dyan, di ba? Ngayon, punta ka sa exit. Sa exit niya, sa save and exit niya, walang, di ba? Hindi doon nakalagay yung boot. Kaya magkakaiba ang itsura ng, halimbawa, magko-configure ka pa lang o kaya na-stuck ka sa BIOS UEFI, load optimized default lang lagi muna. Yan. Tapos hanapin mo na kagad kung makikita mo yung hard disk. Sigurado wala yan dyan. Mga nasa advance yan, posible yan, SATA. Pag in-enter mo yung SATA, makikita mo pa rin naman yan dyan Ayun diba? WD 1,000 1 terabyte, ibig sabihin. Ilan ang SATA? SATA 4, SATA 3, SATA 2, SATA 1. Empty yung iba kasi walang laman. Walang nakasaksak. Yung isa meron, Ayan, meron, di ba? Kasi kapag walang nadedetect na hard disk, automatic wala yan. Walang mababasang pangalan ng hard disk, walang makikita kahit saang port. Ngayon, kapag walang nakikitang hard disk, ang mga susunod nyong dapat
tandaan yung SATA cable. Tsaka SATA power ng power supply. SATA cable tsaka SATA power. Bakit SATA cable tsaka SATA power ang unang-una yung papansinin? Halimbawa, walang nadedetect, papatayin mo uli yung computer. Tignan mo agad yung loob ng computer at mag-focus ka sa SATA cable at SATA power. Bakit SATA cable at SATA power? Kasi ito yung ito yung data, ito ang pinaka-bridge ng isang storage device. Siya yung pinaka-bridge papuntang motherboard. Ang bumabasa dito, ang bumabasa dito sa hard disk, motherboard. Kaya i-check mo kagad yung SATA. Lipat mo sa ibang port. Marami naman port yung SATA di ba? Try mo. Pero kadalasan hindi rin sa SATA. Pero may mga eksenang SATA may kinalaman. Hindi natin masasabi kung bakit SATA. Siguro merong putol na linya na sa loob. May mga ganong eksena eh. SATA power. Importante ang SATA power. Kasi halimbawa, nakakabit yan sa motherboard. Tapos, wala pa rin nakikita, wala pa rin nababasa. Hawakan mo to kung nagbabibrate ba. Kapag SSD, hindi nagbabibrate ha. Walang spindle yun. Kapag hindi nagbabibrate, ang kailangan para mabasa to ng motherboard, kailangan may power. Ibig sabihin, walang power kasi to eh. Hindi nagpa-power yung hard disk, kaya hindi mabasa ng motherboard. Kaya kayo nai-stack sa BIOS UEFI. Walang ibang dahilan kung bakit nai-stack kayo sa BIOS UEFI, kundi storage device. Kapag walang storage device, walang program, walang Windows na babasahin, walang operating system na babasahin ang system, ang isang buong computer, ang isang system. Walang babasahin, walang nababasa ang motherboard na storage device, saan siya pupunta? Wala siyang patatakbuhin Windows program, Windows operating system, Windows 7 man yan, o Windows 8, Windows 10. Wala siyang patatakbuhin kasi nga, wala siyang nababasang hard disk. Ngayon, kung may nakakabit mang hard disk, magtataka kayo, may nakakabit na hard disk kompleto, di ba? May power. May nakakabit na hard disk. Bakit walang nababasa sa BIOS? Check mo kaagad ang mga kable. Importante ang SATA power ha. Kasi ito ang nagpapapower eh. Para pag pumower to, dadaan naman ng gagana tong SATA cable. Transmit receive to eh. Mababasa na siya ng ng motherboard. Dahil may power na siya, gagana na tong SATA cable, yung pinaka-bridge sa motherboard. Magpapalitan na ng impormasyon niyan, yung motherboard tsaka to. I-display na siya ngayon sa BIOS. Paano siya i-display sa BIOS kung hindi naman pumapower to kahit nakasaksak tong SATA power? Kaya ang sabi ko lagi sa reply, sa comment, check nyo yung power cable. May mga extra power cable ang power supply. O ayan o, diba? O ilan tong SATA na to? Isa, dalawa. Gamitin nyo lahat yan. I-test nyo. Ngayon, minsan kasi pag sa dulo, kaya naglulus, minsan, ang galing ko itong SATA cable. Minsan, meron palang wire na hindi makadaloy papunta dito. Dahil pwedeng naglulus yung wire, o kaya putol na talaga yung wire sa loob, o kaya dito palang putol na siya eh. Hanggang dito lang dumadalo yung kuryente, yung 12 volts sa 5 volts. Dito hindi na makadaloy. Alisin mo to. Lipat mo to, mas maigsi, mas malapit. O. Diba? Pag ayaw pa rin, gamitin mo isang galamay pa uli. Test mo lahat ng galamay ng Kasi, ang power supply ang nagbibigay ng 12 volts, 5 volts sa hard disk para pumower ang hard disk. Para mabasa, ma-detect ng isang motherboard. Para i-display naman siya sa BIOS UEFI ng motherboard. Okay?
Medyo mahaba yung topic natin eh. Yun ang mga dapat tandaan kapag nai-start sa BIOS UEFI. Ngayon, kung nag-check ka na nagpalit ka na ng SATA cable, nagamit mo na lahat ng galamay ng power supply at ayaw pa rin, kung hindi nagbabibrate ang hard disk, kahit anong power ang ikabit mo, kahit anong galamay ng SATA power, kahit anong galamay ng power supply na SATA ang ikabit mo, hindi nagbabibrate, eh mag-isip-isip ka na. Ayaw na pumower nung hard disk mo. Kaya ang importante, may pang-test na hard disk. Kung walang pang-test, ganun ang pag-troubleshoot, ganun ang pag-isolate. Kung walang SATA cable, ilipat mo lang yung SATA cable sa ibang SATA port. Bihira din kasi nasisira ang SATA cable. Pero may mga pangyayaring nasisira ang SATA cable. Ngayon, kung nagbabibrate pero tumitigil, posibleng umihinto yung pagbigay ng supply, ng power supply sa hard disk. Pero may mga hard disk din na babibrate sa umpisa pero tumitigil. Sira din yun. Ang dami ko na-encounter na hard disk na ganun. Sira. Nababasa sa umpisa pero hindi malagyan ng program, hindi siya hindi na siya makapag-save. Sira din. Ganun ang mga iba-iba rin kasi ang ang mga nagiging sira ng hard disk eh. Kaya pinakamaganda, may pan-test talaga para malaman nyo kung bakit nai-ista kayo sa BIOS UEFI. Huwag nyong sisihin yung motherboard o yung memory o kung ano man, kasi kapag memory naman ang may diferensya, hindi di-display yan. Eh, dumi-display eh. Eliminate ang memory. Eliminate mo na yun. Mag-focus ka sa hard disk. Ang hard disk ang i-isolate mo. Hard disk, tsaka yung mga nakakonek sa hard disk papunta sa motherboard. SATA cable, SATA power. Okay? Ganito na lang. Medyo tagak-tak na pawis ng inyong lingkod. Okay? Kung nagustuhan nyo yung topic natin yan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, share sa mga friend, at mag-comment kung anong gusto nyo i-comment sa naging topic natin. Okay? Huwag nyo na palang kalimutang i-click ang ring notification bell para laging updated sa mga susunod na video kong i-upload. Abangan nyo nga pala. Magta-transform ng shop. Ita-transform ko yung ibang parte ng computer shop. Sa mga susunod na video kong i-upload, papakita ko sa inyo kung paano ko pagta-transformin tong parting to ng computer shop. Kasi, ito, unti-unti tinatransform ko na itong isa eh. Kasi, kung mapapanood nyo kung maaalala nyo yung mga nakaraang video, nung nagtetest ako ng mga GPU na pang-mina, kaka yung pinakita ko yung mga lumang rig na una kong ginagamit ko uli ngayon. Ito siya, nagmimina. May nakakabit na dalawang GPU. At sana maging maganda ang takbo ng aking pinagkakaabalaan ngayon. Okay, hanggang dito lang. This is Jamie, signing out.